Hello guys, I woke up. Let's do time check. Time check 11:45 p.m. I went to bed at 8:30 kasi nga first shift tayo, di ba? 11:45 p.m. pa lang nagising ako kasi ang lakas ng hangin. Pakiramdam ko yung tornado na sa likod ng bahay namin. Parang tatangayin yung bahay. Naririnig nyo yung mga kulog. Yeah. Hindi pa yan malakas, guys. Yung experience ko dito sa sa Indiana, dito sa Amerika, yung kulog at saka kidlat, napakatapang. But anyway, nagising ako sa hangin at saka sa ulan. Nakaka-nervous kasi pag ganun. Kaya mag-evacuate sana ako sa baba. Kasi kung doon naman ako bababa ako matutulog sa couch, hindi naman ako komportable. Kaya pinapakiramdaman ko lang. So far parang tumahimik siya. Kanina grabe, ang lakas, parang kala ko tatangihin yung kwarto namin. Kasi ito yung buwan ng talaga sa amin, ang April, it's month of storm. Yeah, flood storm, ganyan. Tapos kung minsan meron kaming tornado watch. Yeah, wala kaming dito, lindol. Wala kaming lindol, pero meron kaming tornado. Nung last week, may lugar na dinaanan ng tornado. Tinangay yung ibang bahay. Yeah. So, kaya ang mga dito, mga bahay kasi guys, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na concrete. Dito ang mga bahay, mga hardiplex, yung mga loob niya. Ayan ba oh. Yan, yung mga pader namin. Yung mga pader, hardiplex lang yan na parang plywood ba yun? Yeah, hindi concrete. Minsan nga dito yung flooring, bibihira lang yung concrete. Most of the time, sana makabalik pa ako sa tulog. Most of the time, ang concrete lang, yung mga nasa garage, ganun. Walang nagko-concrete. Siguro ngayon sa panahon na to, 2025, meron din, pero mga special yun. Tapos, may mga insurance yung mga ganyan. But anyway, tumahimik na si hangin at saka si ulan. Kasi wala na akong naririnig na hampas dito sa likod ng kwarto. Try ko kung makakatulog ako, makakabalik ako ng tulog. Kung hindi, evacuate ako sa baba. Naririnig niyo yun? Kulog. Hindi pa yan. Wala pa yan. Hindi pa yan galit. Alright. Baka makabalik ako ng tulog. Hello guys, good morning or good evening. Anyway, akala ko makakancel yung work namin. I guess not. I'm backing up, papasok ako. I don't know what's underneath of my car. Anyway, ang lakas ng ulan, 'di ba? Akala ko i-cancel kasi sabi ni Mister sa trabaho, nag-black out daw or nag-brown out. So, I was expecting na baka i-cancel. Pero wala naman akong natanggap na message. Kaya ngayon, punta tayo ng work. Papasok tayo kahit ano pang mangyari. Kasi like I said, wala naman tayong natanggap na message na walang pasok. Usually guys, kapag may mga warning dito sa aming lugar, yan ang kagandahan dito. At yan yung ma-appreciate mo. If there's a tornado, they gonna give you a warning. Tapos, kung halimbawa yung snow, malakas yung snow at madulas sa kalsada, they give you a warning. And sometimes they give you what do you call that one? Like red alert. So kung hindi ka pumasok sa work dahil nga sa weather,
sometimes hindi ka nila uobligahan bigyan ng points. Kasi syempre, di ba, magko-call in ka, you cannot make it to work. So, instead, bibigyan ka nilang negative points, no points. Ibig sabihin nun, it won't against to your job. Diba? So, today, on the way na tayo sa work, wala naman binabanggit na walang trabaho kasi nga yung kumpanya nag-shutdown yung whole building, I think, kasi nga nag-black out. Syempre, pag nag-black out, kailangan i-set up nila yung mga robot, yung mga machine, at tapos nagkakaloko-loko yung pagmo-mold ng mga lenses ng ilaw. So, like I said, wala naman akong nare-receive na mga message. So, that's good. Kaya ito ko ngayon, pasok tayo. Kasi, kung hindi tayo papasok, wala tayong pera at magkakaroon pa tayo ng negative points. So, we don't want that. Negative points is no bueno. Nandito na tayo, guys. I don't know anong mangyayari. Balitaan ko na lang kayo mamaya. Pag uwi ko, hopefully we can work 8 hours today or a few hours of overtime. See ya! Salamat sa Panginoon. Nakaraos na naman tayo today. Wala nga lang overtime. Pero okay lang. Basta makuha natin yung 8 hours shift natin, okay na tayo. Ano bang ngayon, ganap? Wala naman. I mean, as of now, hindi naman nagre-rain. Expected ngayon magre-rain daw ng malakas. Kasi nga, nasa pa rin tayo, nasa storm forecast. Kasi 'di ba kanina, guys, ang lakas ng ulan. Akala ko tatangayin na yung kwarto namin sa taas. So, let's go home. Uwi na tayo. Start muna natin yung car bago mandar. Okay, guys, kakauwi ko lang. Anyway, ang gagawin natin ngayon, na naisip ko lang. Kasi na, diba, spring na dito. Tapos, na ako, teka lang. Kikita nyo ba? What you call this? Babad na ako ng seeds. Ito yung seeds ko. You see that, seeds? Magtatanim ako ng ampalaya. Gusto ko kasi yung Filipino ampalaya. Every year, nagtatanim ako. Tapos, I'm planning to plant sitaw also and upo.
Tsaka syempre talong. 'Di ba kung dati ka nang nanonood ng channel ko, makikita mo yung binlog ko, yung backyard tour. O kung anong itsura ng backyard ko, doon ako nagtatanim. But anyway, tatry akong mag-seedling, sinid ko na siya dito. Kasi ganyan kami pa nagtatanim ng ampalaya. Kasi wala ka naman mabibilang dito, ampalaya na ganyan nakalaki. Meron yung Asian na talong, pero ampalaya, sitaw, sariling sikap talaga namin. So, eto, binili ko to sa Amazon. So, sabi nila, i-soak daw siya ng 3 days. Tapos, pag bumaba na yung seeds, ibig sabihin daw, pwede na daw yun i-transfer. Tapos, bumili ako nito. Teka lang. Bumili ako nito kasi dito ko ilalagay yung fertilizer ba yun or gamot. Tapos, ito yung starter ko. O, diba? Ang ganda, social. So, ngayon, namamahalan ako dahil ang isang buong ganito, may kasama na siyang mga lupa-lupa. Ayan, o. Ang tawag nga nila dyan ka magsiseedlings ba tawag doon? Yeah. Anyway, ganyan ang mangyayari. Ganyan. Magtatanim ka dyan, ganyan siya, pag binasa mo na siya, mag-i-expand siya. 'Di ba, bongga? Oh, ganyan siya. But anyway, ang bili ko dito, $18 something. So, naisip ko next year, ang bibilihin ko na lang yung pallets. Ang tawag nila dito, yan o, yung lupa na yan, pallets. So, punta na tayo sa garahe. Ang tawag ko doon pantry kasi doon ako nagsiseedlings kasi wala namang ibang lugar akong mapaglalagyan. But every year doon kami nagsiseedlings ng ampalaya. I-unlock muna natin baka saraduhan tayo. Ayan. So, dito kami nag-uumpisa, tapos ito yung light. Nagtatry kami maglagay ng light. Sariling sikap talaga, no? Craftsman. Anyway, ito na siya, guys. Mahirap, masakit sa kamay kay squeeze. Kaya ang ginawa ko, nagdala na ako ng baso. Kaya ganyan ang gagawin natin. Bubuhusan daw natin ng maraming tubig para mag-expand siya. I wish I have more lights. Teka, kuha tayo ng lights. Ayan, meron na tayong ilaw. Anyway, I hope mas makita nyo, huwag na kayo magreklamo. So, ito, kasi ang kailangan pala nito, kailangan siya, yung soak na soak para higupin niya yung yung tubig. Yan. Tapos, mamaya, lalaki siya, hihigupin niya. O, nakita niyo yan? Tumaba na siya. Okay, guys. Ngayon, papakita ko sa inyo after like 5 or 10 minutes because I'm busy doing the fertilizer. Let me show you what I did. Yeah, tinimplahan ko na siya dito para like everyday, yan na lang ang i-spray ko sa kanya. Ayan. So, after kong nag-mix ng fertilizer niya dun sa bote, ito na yung itsura niya. From this, nakikita niyo ba? From this,
And ayan na siya, guys. See? Nag-expand na siya. 'Di ba? Ang galing. Ganyan, ganyan. Oh, ayan siya. Tapos, naging ganito na siya. Oh. Kita mo yung diferensya? Binasa natin siya ng tubig, kaya naging ganyan na siya. 'Di ba ang galing? Ngayon, dahil naayos na natin siya, ayan na siya, ang gagawin natin, itatanim natin 'to. Bumili ako ng ampalaya sa online. So, hopefully, mag-work siya para meron tayong gulay ng Pilipinas dito sa ating tinitirhan. So, guys, ngayon, umpisahan na natin yung pagtanim kasi I think okay na siya. Guys, so, I think basang-basa na siya. Tapos, nandyan na yung seed. By the way, guys, dalawang klase yung seeds. I hope you guys can see it. Kasi walang madilim dito. Yung isa, if you guys notice, iba yung style niya. I think iyan yung parang punggok. Tapos ito yung isa. See the difference? Ito yung parang sa Pilipinas style. Pero ito hindi ko alam. Pero ang pagkakaalam ko, ano siya, yung mataba, yung hindi siya masyadong mahaba. So anyway, butasan natin para maglagay tayo dyan. Hopefully, maging happy ang ating ampalaya. I'm gonna put 2. Yeah, let's put 2. Hopefully, mabuhay siya. Kasi ang dami ko naman. Kaya, dalawa-dalawa yung ilalagay natin. Yan. Tapos, yan. Guys, dito, pagdating ng summer, talagang puro gulay. Tapos, pag winter, dahil syempre, wala namang, tawag nito, yung gulay dahil namatay na sila, 'di ba? Kaya ang ginagawa namin, puro karne na naman. Parang walang choice, 'di ba? Or pupunta kami dun sa sa malayo, sa tawag nito sa Greenwood Filipino Oriental Store. Kung minsan nakakakuha kami ng gulay. Export yun galing sa Chicago. Ngayon, itong klase naman. Natapos na natin yung paglagay ng seeds. Ito ang itsura niya ngayon. Oh, 'di ba? Dito ko lang siya nilagay kasi ito puro yan sa ampalaya. Tapos ito, wala pa ako na ilalagay na seedlings. Pero magtatanim tayo ng upo. So ibababad ko muna ng mga ilang araw yung upo katulad ng ampalaya para ilalagay ko rin dito. So ayan na yung style niya, guys. So, meron ako na itanim na 4, 8, 12, 16, 20. 20 times 2 kasi dalawang seeds siya. So, meron akong mga 40. So, tignan natin kung ilan ang mapapabuhay natin. Kapag, naman guys, pag meron kami mga extrang, yung, what do you call that one? Na lumago, na lumaki. Kasi nga seedling siya, 'di ba? We give away naman. Kung minsan binibigyan ko sa friends, Filipino friends at saka sa mother-in-law ko. So that's it for now. And then antabayanan nyo yung paglaki niya. So, yan lang ang ganap ngayon. Salamat uli and please don't forget to subscribe, click the notification below
para updated ka at meron kang notification syempre kapag naglo-load ako ng video. At para makita mo na rin yung mga yung paglago nitong vegetable or ampalaya natin dito sa aking tinitirhan sa Indiana. Bye guys! Thank you!